The story of creation, sa simula ng lahat. Bago pa umiral ang panahon, bago pa marinig ang kahit anong tunog, bago pa masilayan ang liwanag, nandoon na ang Diyos. Sa kawalan ng anyo, sa gitna ng katahimikan, siya lamang ang umiiral, walang mundo, walang kalawakan, walang buhay. Ngunit sa loob ng kadiliman, may pag-asang nabubuo, isang dakilang layunin ang papangyarihin. At dito nagsisimula ang isa sa pinakadakilang kwento na naisulat para sa sangkatauhan. Ang kwento ng paglikha, unang araw. Noong unang araw, ang mundo ay walang hugis, walang buhay, walang liwanag, walang direksyon. Ngunit nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag. At sa isang iglap, tumagos ang liwanag sa katahimikan. Pinigilan nito ang kadiliman. Nabuo ang umaga, nabuo ang gabi, at sinabi ng Diyos na ito ay mabuti. At lumipas ang unang araw, ikalawang araw. Sa ikalawang araw, nakita ng Diyos na ang mundo ay kailangan ng kaayusan. Kaya hinati niya ang tubig sa itaas at sa ibaba, at tinawag niya ang kalawakan na langit, isang espasyong magiging tahanan ng ulap, hangin, at hangin ng buhay. Ikatlong araw. Sa ikatlong araw, muling nagsalita ang Diyos. Magsama-sama ang mga tubig at lumitaw ang tuyong lupa. At unti-unti, sumingaw ang mga dagat. Lumabas ang mga lupain, bundok, kapatagan, lambak, at baybayin. Tinawag niya ang tuyong lupa na daigdig at ang tubig na nagtipon-tipon ay tinawag niyang dagat. Ngunit hindi pa tapos ang araw. Sinabi niya, maglabas ang lupa ng damo, halaman, at mga punong namumunga. At mula sa lupa ay tumubo ang sariwang buhay. Ang unang mga dahon, mga binhi, mga puno ng prutas, at nakita ng Diyos na ito ang mabuti. Ika-4 na araw. Sa ika-4 na araw, ibig ng Diyos na bigyan ng ritmo ang oras. Kaya nilikha niya ang 2 dakilang tanglaw, ang araw upang mamahala sa umaga, ang buwan upang mamahala sa gabi. At naglagay siya ng mga bituin bilang ilaw na magbibigay gabay sa bawat nilalang na titingala sa kalangitan. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ika-5 araw. Sa ika-5 araw, nagbigay buhay ang Diyos sa mga karagatan at kalangitan. Mula sa tubig ay lumitaw ang mga nilalang na lumalangoy, mga isdang maliit hanggang sa dambuhala, mga nilalang na makukulay at mabilis. At sa himpapawid, binigyan niya ng pakpak ang mga ibon upang lumipad, para ang kalangitan ay mapuno ng awit at galaw. Pinagpala niya sila at sinabi, magpakarami kayo, punuin ninyo ang dagat at ang langit. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Ika-6 na araw. Sa ika-6 na araw, sinabi ng Diyos, maglabas ang lupa ng lahat ng uri ng hayop. Mula sa lupa ay lumabas ang mga hayop, ang malalakas na baka, ang matatalinong hayop sa kagubatan, ang gumagapang na maliliit, at ang mga mababagsik na nilalang. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Ngunit may isa pang nilalang na ilalagay ang Diyos sa pinakamataas na antas. Nilikha niya ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang sariling wangis. Ibinigay niya sa kanila ang karunungan, ang damdamin, ang kakayahang magmahal, at ang tungkuling pangalagaan ng lupa. Inilagay niya sila sa hardin ng Eden, isang paraisong puno ng biyaya. At sinabi niya, magpakarami kayo, punuin ang daigdig at pamahalaan ng aking mga nilalang. At nakita ng Diyos na ang lahat ng kanyang nilikha ay lubos na mabuti. Ika-7 araw. At nang dumating ang ika-7 araw, natapos ng Diyos ang lahat ng paglikha, kaya siya'y nagpahinga. Ipinagbunyi niya ang araw na ito at ginawang banal, ang araw ng kapahingahan. Isang araw upang magnilay, magpasalamat, at kilalanin ang kabutihan ng lumikha. Hanggang na ngayon, ang kwento ng paglikha ay hindi lamang isang tala ng nakaraan. Ito ay paalala na ang buhay ay may layunin, ang mundo ay may disenyo, at ang bawat isa sa atin
ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat bituing nagliliwanag sa gabi, naroon ang patunay ng pag-ibig ng may lalang. At sa pamamagitan ng kwentong ito, tayo ay inaanyayahang makita ang kagandahan ng mundo at pahalagahan ng buhay na ibinigay sa atin. Thank you for watching. Please like and subscribe